Ano ba ang fowl pox? Nakakamatay ba ito sa ating mga alagang manok? Saan ba ito nanggagaling? At nakakahawa ba ito? Sa video na ito, i-explain ko sa inyo ang aking nalalaman tungkol sa fowl pox at bakit nagkakaganito ang ating mga alagang manok kapag tagulan. So ano, handa ka na sa video natin? So in 3, 2, 1, let's go! So, isang magandang araw na naman sa ating lahat mga Anukis dog. So, ngayong araw, nandito tayo sa ating ginawa na range area sa ating last vlog mga Kanukis. At ngayon, matapos nga yung isang linggo na parating umuulan, maraming stock na tubig dito. Kaya dumadami yung mga lamok. So, ang fowl pox pala mga Kanukis ay isa siyang virus. So, hindi siya bakterya. So ang nangyayari kapag nagka-fowl pox yung manok at saka bantam, so tingnan nyo, ito, ayan o, tingnan nyo yung palong nila, ganyan. So, ganyan yung fowl pox o bulutong sa Tagalog. Kung sa Bisaya naman, hangga ang tawag namin doon mga Kanukis. So isa siyang viral infection na kapag nagka-cause ng another cause of infection o namumultiply nyo yung infection sa katawan ng manok is nagka-cause ito ng death mga Kanukis. Pero yung fowl pox, hindi yun deadly sa ating mga alagang manok kasi bibigay lang yun ng immunity sa katawan nila. So ano ba yun? Nai-immunize na lang yun ng katawan nila katulad ng fowl pox sa tao. So ngayong araw mga Kanukis, yung fowl pox nagiging deadly siya kapag nagko-cause na siya ng another infection sa katawan ng ating mga alagang manok. Lalo na kapag sa ilong, example, kapag sa ilong tumubo yung fowl pox tulad dito, so nahihirapan silang intake ng air. Kaya namamatay sila o sa ilalim ng kanilang esophagus, so mahihirapan silang kumain. So yun yung fowl pox mga Kanukis. So hindi yun kayang tablan ng antibiotic at saka ibang uri ng gamot na para sa anti-infective. So, binibigyan lang sila natin nun para hindi maging cause ulit ng ibang infection sa kanilang katawan kasi magkakasugat talaga ng fowl pox. Kasi yung fowl pox galing sa kagat ng lamok, pagkatapos namamaga o nagsiswell, so nagiging sugat mga Kanukis. So, yun yung saan galing yung fowl pox at kung ano ba ang fowl pox. So hindi siya deadly sa ating mga alagang manok, nagiging deadly lang siya kapag nagko-cause siya ng secondary infection. So ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagamot dito sa backyard. Pero bago yan, may ipapakita muna ako sa inyo na bago nating mga sisiw dito sa ating backyard. So tara, tingnan natin. Mga Kanukis, nandito tayo sa ating breeding pen. So tingnan nyo yung kabila, bukas na. Ayan. So bukas na yan mga Kanukis. Kasi namisa na yung isang bantam natin. Pero may explain ako sa inyo ngayon na itong isang bantam natin na hen, siya yung pinasitter natin sa ating itlog ng ating sirama. Kasi ang sirama, mahina yung kanyang hatching rate. So kasi maliit yung katawan nila, mahina yung magbigay ng init ng temperatura yung katawan. So itong isang medyo malaki na katawan na hen natin, siya yung pinasitter ko sa kanya. So yung mga hindi nila alam na ang itlog pala na sinisit niya is itlog na ng mga sirama. So ngayon, namisa na siya mga Kanukis at siya yung ipapasitter natin sa ating mga sirama for 2 weeks. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga bagong sisiw natin. So tara! So ayan na mga Kanukis, marami na tayong sisiw na bago dito sa ating backyard. So ayan. Ayan, may mga sisiw na tayo. So meron pang hindi napipisayan, nasa loob pa. So ito, ayan palabas na siya mga Kanukis. So nauna yung paa niya. So tutulungan natin siya. So ayan. So
malakas na naman yan. So hayaan natin na lumabas. So ito na yung mga bagong sisiw natin sa ating backyard. So mga kanukis, ito yung mga ginagamit ko na gamot para sa fowl pox. So ito, Thymol ito mga kanukis. So ito yung picture ng kanyang box. So Thymol ito, binibigay ko ito sa ating mga alagang mga sisiw for 7 days. So ang isang tableta nito, ito, isang tableta ng Thymol ito. So minimix ko sa isang galon. So ito, nilalagay ko dito kasi madali lang itong ma-dissolve mga kanukis. So ayan. So minimix ko dito. So ang isang tableta na yun ang ipapainom natin for 7 days dito sa ating mga alagang sisiw at saka sa alagang manok natin, na kapag may nakita tayong mga bulutong sa kanilang mukha o sa kanilang katawan. At saka pagkatapos ng 7 days na treatment natin, so every other day for 3 days, ito naman. So pinapainom natin sila ng Premoxil para din hindi makapag-accumulate yung secondary infection. So kanukis, ano ba yung ginagawa mo sa mga sugat? So ito yung mga gamot na ginagamit ko para sa mga sugat mga kanukis. Na yun mga kanukis, yun yung mga gamot natin para sa fowl pox dito sa aking backyard. So hindi ko alam sa inyo if may traditional way kayo or may ibang gamot kayo na nalaman. So please share it naman mga please comment down below sa baba by detail kung paano nyo ginagawa, ilang days nyo ginagawa yung treatment, at saka kung ano ba yung gamot na ginagamit nyo sa inyong backyard. So dito sa ating backyard mga kanukis, in traditional way, so gumagamit ako ng sili. Ayan. Kasi yung sili na ito yung traditional way talaga dito sa manukan kasi meron siyang antibacterial content o anti-infective content. So ang ginagawa ko, ito yung nilalagay ko sa sugat ng ating mga alagang manok. Pinipisa ko ito mga kanukis. Medyo masakit lang sa kanila, pero sa mga malalaki na sugat na, kapag malalaki na nga manok, so sa sisiw, ito yung pinapainom ko. Pero pag malalaki na, ito na yung Duxilac na mga kanukis. Kasama pagkatapos ng Thymol natin na treatment. At saka sa sugat, so meron akong, kasi technical akong mga kanukis, scientific way. So, mupirocin na ointment. Topical ointment ito, hindi pwedeng painom ito mga kanukis. So, nilalagay lang ito sa sugat ng manok. So, ngayon, ang gagawin natin, magtitreat muna ako kay Bugito ng sili. At kapag naging dry na yung kanyang sugat mga kanukis, after 3 days, so gagamitan ko na siya ng mupirocin. So gagamutin ko muna si Bugito ngayon kasi medyo dumadami na yung bulutong na mga kanukis. So tingnan nyo na lang kung paano ko ginagawa. So ayan na mga kanukis, so medyo nasasaktan si Bugito. So yan yung ginagawa ko, yung sili. Ayan. So much better if mag-gloves kayo pagkatapos nyong gawin yung procedure na yon. So maghugas kayo ng kamot o ng kamay. Kasi medyo maanghang yun mga kanukis. So yun lang yung paraan ko sa paggagamot. So tingnan nyo lang sila, i-monitor nyo for 7 days hanggang yung may mga medyo malubha o yung may mga fowl pox na, i-separate nyo na mga kanukis at i-isolate nyo na kasi nakakahawa yun mga kanukis. So, yun na muna yung i-share ko sa inyo tungkol sa fowl pox. Hope may natutunan kayo. If may natutunan kayo mga kanukis, please hit the like button naman. At sa mga bago dyan sa ating channel, tulungan nyo kami na makaabot ng 100,000 subscriber before matapos ang 2021. So, please hit the subscribe button. Don't skip ads if pwede lang naman. Baka naman mga kanukis, napakalaking tulong na yon dito sa ating backyard. So, tulungan nyo kami? Ayos. So, yun na nga mga kanukis, yun yung gamot na ginagamit natin sa ating mga alagang manok. At of course, yung pinakamabisa talaga is magbabakuna tayo. So, mayroong fowl pox na vaccine na tinuturok dito sa wing web ng ating mga alagang manok. So, ngayon, konti pa naman sila. So, pag umaabot na sila ng 100 plus, so doon na tayo magsisimulang magbabakuna ng fowl pox at saka iba pang mga bakuna sa ating mga alagang manok.
So dito ko muna tatapusin ang vlog na ito ngayong araw mga kanukis. Maraming salamat sa panunood. So before tayo matapos, magsha-shoutout muna ako. So Prankliners kang Amy at saka kang Donald. So suportahan natin yung channel nila mga kanukis. Mga nurse pala ito sila ng mga friends ko. So ito yung channel nila. So nagba-vlog na din sila. So suportahan nyo sila. Subscribe mo. Gusto nyong matutunan yung mga basic na healthcare tips. So follow niyo yung channel nila. So Jake Alric Tabano, shout out sa iyo. Tabuno, shout out. Tita Lizel from Qatar. Tita, shout out. Maraming salamat. Napakabait ng tita ko niyan mga kanukis. At of course, Choi Ngaluoy Tambayan from Pitogo, Zamboanga del Sur, shout out sa iyo. Dobi Pampanga, shout out. Dansoy TV from Qatar at also Maymay Vlogs. Shout out sa inyo mga Carbon Lodi. So, keep safe kayo dyan mga kanukis sa inyong pagbabike at hope makasama ako dyan sa inyo dito sa Bohol. Magbabiking tayo kapag nakabakasyon kayo dito. At of course, kang Yen Travel Vlog, sa mama ko sa nagbigay ng cup na ito. If gusto nyo palang mag-sponsor ng cup mga kanukis, so ito yung details ng ating contact dyan sa description link natin. Please contact mo na lang ako sa FB page natin. So ngayong araw, yun yung tapos ng ating video. Dito na lang ako. This is your native Kanuki once again saying, an educated farmer is a successful farmer. Happy farming everyone. Peace, love, signing out for this video. Bye-bye.